Kapag may nangailangan, tutulong ka ba? Ang say ng mga kapuso nating naitampok sa mga social experiment? Syempre naman! Tara't balikan natin ang mga pagrolyo ng Good News Camera. Presyo ng gas patuloy sa pagtaas, kaya ang iba tigil pasada. May tutulong kaya pandagdag krudo? Alamin natin sa ating eksperimento. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, dagdag pasakit sa mga namamasada nating mga kapuso. Dahil ang kitang maiuwi na sana sa kani-kanilang pamilya, ilalaan pa sa patuloy na tumataas na presyo ng gasolina. Dahil sa taas ng presyo ng gasolina, ang ibang mga driver napipilitang tumigil sa pamamasada. Gaya ng eksena ng tricycle driver na to na kunwari maubusan ng gasolina sa gitna ng kanyang pamamasada. Tutulungan kaya siya ng kapwa driver o pasahero? Yan ang alamin natin sa aming eksperimento. Ang eksena, ihahatid na sana ng kasabwat nating tricycle driver ang kanyang pasahero. Nang biglang mapapahinto ito. Wala nakatanggas. Naubusan nata. At magtatanong sa kanyang pasahero kung maaring humingi ng kanyang panggas. Sir, pwede makahingi ng tulong kahit pampagas lang. Naubusan kasi ako kababiyahe ko lang. Magbibigay kaya ang kanyang pasahero ng perang mas mataas sa dapat 10 pesos na bayad lang nito? Kasamang ating team, sinamahan natin mula sa pilahan hanggang sa pagpasada at nang kunwaring mawala ng ating tricycle driver ng gasolina. May tutulong kaya sa kanya? Ang dalawang lalaking pasahero na ito ang ating unang target sa pagpasada ng ating tricycle driver. Nang mamatayan ng makina ang tricycle, Kahit magkano lang po, pangdagdag ko lang. Wala pa kasi akong kita sinubukan uling makiusap ng panggas ang driver na ipinagtaka naman ng dalawang lalaki. Etong si Kuya, hindi nag-atubiling magbayad ng higit sa kanyang pamasahe. Naawa kasi kakabiyahe niya lang po. Kahit kapos po ako sa pera, binigyan ko pa rin. Kasi driver din po ako. Salamat Kuya sa iyong munting tulong. Sa muling paggulong ng aming kamera, nang huminto ang tricycle at kunwari mawala ng gasolina, Naubusan nata. Pang biyaya. Wala nakatanggas. Pero pwede makahingi ng konting tulong. Pambili lang po kahit magkano lang po pangdagdag. Hindi ako na lang bibili. Okay lang po. Salamat po ang pasahero hindi nag-atubiling magbigay ng 100 piso. Naubusan daw kasi ng gas. Humingi po siya ng panggas ng motor. Binigyan ko po siya ng 100 na panggas para makapagpatuloy na siya ng biyahe niya. Tsaka para tulong na rin po. Good job ka riyan Kuya ha? Sa all kids kayo. Ang huling target, ang mag-partner na sumakay sa ating kasabwat na tricycle driver. Wala na pala akong gas. Naubusan. Sir, pwede ako makahingi ng konting tulong? Kabibiyahe ko lang kasi. Hihingi sana ako ng panggas lang. Nang makiusap ang driver para sa panggasolina, biglang inabot ng pasahero ang bayad. Baba na ako. Bumaba at minabuting maglakad na lang. Nakakuyatid ko na lang po kayo. Sa inis ng pasahero, hindi na nito kami pinaunlakan ng panayam. Ano naman kaya ang magiging reaksyon ng mga kapwa driver? Tignan natin sa susunod na eksena. Ang senaryo, magtutulak ng tricycle ang driver dahil kunwaring nawala nito ng gasolina. Nagsimula ng magtulak ng tricycle ang ating kasabwat nang may isang pulang tricycle na napadaan. Baka may gas ka dyan, makahinga ko konti Naubusan kasi ako Meron. Ang ating target, hindi naman nagdalawang isip para bigyan ito ng gas. Okay lang naman po kung humingi siya ng gasolina. Kasamaan po namin kasing driver. Kaya kahit di ko na siya pinabayad. Sharing is caring nga naman talaga. Sa muling pagtutulak ng ating kasabwat na driver, Yeah,
Pwede makahingi ng kunting gas, naubusan ako eh. Isang pulang motor uli ang kanyang hininga ng tulong. Oh. Kunti lang laman ito. Kunti lang laman mo, gas mo. Sige ya. Ang napadaang driver, biglang umalis. Pero maya-maya pa, bumalik ito na mayroong dalang bote ng gasolina. Eh talagang awang-awa ako dahil sabi ko may sakay, tutulak, wala yatang gas. Talagang nakita ko kailangan na at nakita ko may sakay. Kailangan talagang may hatid niya. Eh sabi ko hindi ako nakakarga, konting-konti na lang gas ko. So bilan na lang kita. Salamat sa tulong kuya ha. At sa huling paggulong ng ating kamera, muling pumara ng motor ang ating kasabwat. Pwede makahingi ng kunting gas tay. Naubusan lang kasi ako eh. Si kuya, nakiusyoso pero umalis din ito at tumuloy sa kanyang pamamasada. Pero hindi tumigil ang ating kasabwat at saka muling naghanap ng mahihinga ng tulong. Makahingi lang po ng gas eh. Naubusan lang ako eh. Wala ka din ng gas. Hindi po. Opo. Ang ating bagong target na driver agad din namang nagpakuha ng gas sa kanyang motor. Wala na rin, no? Wala. Kunti na lang din. Wala nang mapigang gasolina. It's the thought that counts, kuya. Gana naman talaga, may pagka-oras na may nangangailangan, tulungan mo na lang. Kung ihatid lang naman din, konti lang naman ang inihingi, hindi, bigyan mo na lang, meron naman eh. Kaso wala. Hindi sa liit o laki nasusukat ang pagmamalasakit sa kapwa. Nasa kahandaan nitong tumulong ng walang halong pag-aalinlangan. Mula Bataan pa Maynila, lalakarin sana ng isang matanda. Pero sa kanyang paglalakad, nagsulputan ang mga Good Samaritan. Mga kapuso, tapos na ang holiday season. #back to work. Kasabay ng muling pakikipagdigma sa kalsada, ang iba't ibang kwentong commute natin. Pero teka, handa ka bang sumabak sa lakaran kung ang lalakarin mo may mahigit kumulang 200 kilometrong layo lang naman? O tinatayang nasa 8 pinagsama-samang haba ng EDSA? Oh no! Paano? Yan sana ang balak lakarin ni Tatay Manuel mula Morong Bataan, pauwi ng Taytay Rizal. Nang makita siya ng uploader ng trending na litratong ito. Biglang lumapit sa amin si tatay para magtanong kung diretso lang daw ba ang daan pa Manila. Napasagot na lang kami ng, "Opo tay, diretso lang po." Then nagkatinginan kami ng BF ko kasi ang layo ng Manila dito sa Bataan. Si Tatay Manuel pala, dumayo ng Bataan para magtrabaho bilang construction worker. Ang problema, nagkaroon daw ng hindi pagkakaintindihan sa kanyang pinapasukan. Ano yun eh, swimming pool eh. Nagkakabit ako ng mga groove. Nagsabi yata na parang narinig ko doon sa bayaw ko na hindi raw maganda pagkagawa yata. Kaya umayaw na ako. Sabi ko, bali uwi na lang ako. Kaya naman si Tatay Manuel, kahit walang pera ni piso sa bulsa, minabuti na lang na maglakad pauwi sa kanyang bahay. Ulik-muki lang kahit walang pera. Sanay naman maglakad. Bahala na, pag napagod, magpahinga sa daan. Hapo mula sa mahigit 10 kilometro o higit 2 oras na paglalakad nang makita siya ng uploader at magkasintahang sina Chris at Christopher na kasalukuyang nagde-deliver ng kanilang panindang damit sa Bagak, Bataan. Kahit paano, siyempre nag-ano ako sa itaas na sana matulungan ako. Ayun, nadaanan ako yung doon, 2. Binilhan nila ang pagkain, hinatid ako doon sa paradahan ng bus. Yun. Kaya naman mula Bataan, si Tatay Manuel ligtas na nakauwi sa kanyang pamilya sa Taytay Rizal. At ang hiling niya, muling makausap ang taong tumulong sa kanya. Ang Diyos siguro gumawa ng paraan. Baka tao ang ginamit niya para gawing kasangkapan, matulungan ako para makauwi ako. Hello po, tay. Hello po. Kayo ba yon? Kayo yon? Eh sabi ko nga, hindi ko alam kung paano ako magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo pa ako ng pagkain eh. Sabi ko nga Kasi kay nga po Mrs. parang mahihirapan po kayo kung wala po sa inyong tutulong. Hindi po kayo kagad makakauwi. Mahihirapan po kayo. Ito, ingat lang po palagi. Then, ano lang po. Kapag may mga ganun po, huwag po kayo mahiyang manghingi po ng tulong kasi every time naman may tutulong po sa atin.
Naalala ko yung dalawang yun. Talaga namang walang pinipiling panahon ng pagtulong. Pero kayo mga kapuso, paano kung sa inyong biyahe pa uwi, inyo ring masalubong si tatay na mahigit ilang oras nang naglalakad? Tutulungan mo ba siyang makarating sa kanyang paroroonan? Yan ang gagawin nating eksperimento for today's video. Ang ating kasabwat, si Tatay Eric. Pwede magtanong, saan ba papuntang Makati? Makati. Kasi ganito, galing akong Tanay. Naglakad lang ako, kanina pang alas 5. Napunta ako dito. Kasi dadalawin ko lang yung mga pamag-anak ko sa bangkal. Wala akong pamasahe, nalaglag pa yung pamasahe ko kanina. Kaya ito, bit-bit ko na lang. Wala naman pwede ibenta dito. Hirap. Ba't pa Makati kayo? Pupunta ako Makati sa may bangkal. May pira ako, hindi naman akin. Pinapili lang. Gano'n. Kakahiya naman, pero maraming salamat sa'yo. Good news mga kapuso! Sabi ko nga kay tatay, hindi akin yung pera, pinabili lang sa akin, pero babawasan ko na. Naawa ako sa kanya eh. Wala na po kasi akong tatay. Kaya nung siya po lumapit sa akin, parang yung instinct nung pagmamahal sa ano ba yan? sa isang ama, parang nabuhay uli. Tayo na, ha? Salamat sa mabuti mong puso, kapuso! Sumunod naman kaming pumwesto sa isang terminal. May pasahero kayang tutulong kay tatay? Yeah, pwede magtanong, Iha. Saan papuntang Makati? Makati. Diyan? Kabila? Kasi pupunta ako sa bangkal. Problema, wala naman ako pamasahe. Lalakad lang ako. Malapit pa, madali lang lakarin ba yun? Kasabay ng pagturo nila ng daan kay tatay, si ate mukhang kumapa na agad ng pamasahe sa kanyang bulsa. Wala. Nawala kasi pera ko kaninang umaga eh. Naglalakad ako. At yun na nga, salamat! Tinulungan na ni ate si tatay. Good news! Ba't po kayo naiiyak, ate? Iyak lang din po kasi talaga sadyang mabait ko. Ramdam ko din po pag nakukulangan din naman ho kami ng pera. At saka matanda na ho din kasi si tatay yung iniisip ko yung lolo ko ho. Yun. Salamat mga kapuso ha! Ang susunod naman naming target, isang pampaserong sasakyan. Isasakay kaya siya nito ng libre? Kayo ba nakapila dyan? Naglakad ako, magmula dun sa Tanay kanina umaga hanggang ngayon. Ngayon pupunta po sana ako Antipolo. Pwede po ba sa Antipolo yan? Wala ho akong pera, pambayad. Kaya kung gusto nyo, baka pwede ho itong saging. Pwede ko ibayad na lang sa inyo para makabayad naman ako sa Malayo inyo. pa ho ang Antipolo kasi ang singilan namin sa Antipolo, 150. 150 ho? Mukhang hindi pa umeepek ang acting ni Tatay Eric ha. Kasi napakalayo pag nilakad ko. Pwede kayong makakapag-antay kayo hanggang alas 4 kasi mamaya. Maglalakad pa ako. Mag-aantay ako hanggang alas 4. Oo. Alas 4, sa alas 5. Maraming salamat sa inyo. Aba, yun naman pala. Kahit walang ibinigay na pera, willing pa rin na ihatid si tatay. Good news pa rin yan. Mission accomplished. Kasi sabi nga niya, malayo ng nilakad niya, sumasakit ang paa niya. Mga senior na talaga tayo, hindi tayo magkakaintindihan. Salamat ha. May mga factors na which can affect kung paano na-develop ang isang trait. Maaaring nakita nila itong trait na ito, yung pagkamaunawain, maawain, giving, compassionate. Maaari also na through experience. So baka na-feel na nila before kung paano yung in a position na walang-wala ka at merong ibang tumulong sa'yo. Katulad ng kwento ni Tatay Manuel, anumang hirap ang pagdaanan, imposible man kung ito'y titingnan, huwag mo itong susukuan. Malay mo, sa iyong paglalakbay, may good news pala na sa'yo'y naghihintay.
Tumaas na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa nitong linggo. At ngayong tila ginto ang presyo ng gasolina, may magbibigay kaya nito ng libre sa iba? Yan ang aalamin natin sa ating eksperimento. Meet Jehard, ang ating kasabwat na rider mula sa Pasig City. Ang eksena, kunwaring naubusan siya ng gasolina. Ang problema, wala siya kunwaring pera. May tutulong kaya sa kanya? I-roll yun na ang camera. Sa unang subok, kunwari nakikiusap na sa gasoline boy ang ating kasabwat. Pero bigo ang ating kasabwat. Nagdaan ng pangalawa at pangatlong subok. Pero wala pa ring tumulong kay Jehard. Sa pagkakataong ito, may magmamagandang loob na kaya? Bago unang biyahe ko, ma'am, wala pa akong collect cash. Baka pwedeng maka-arbor ng kahit isang lang, ma-deliver ko lang itong pagkain. Pag na-deliver ko, ma'am, babalik na lang ako para bayaran yung pinakarga kong gasolina. Okay lang po ba? Ang babaeng ito, nag-aalinlangan pa nung una. Wait lang po Nakakausap ko. Maya-maya pa, Sir, good morning. Unang biyahe ko lang kasi wala pa akong collect cash. Na-short ako sa gas. May deliver pa naman ako. Pwede sanang makairam ng isang kahit saan dito lang. O kaya kahit konti lang para may deliver ko lang itong pagkain. Or may dala ko rin itong pagkain. Bigay ko na lang sa inyo, sir. Hindi, wag. Wala. Ako nagdala ba rin? Parehas? nag-teamwork pa ang ating mga kapuso sa pagtulong. Gano'n na naman may nag-decide na ambagan kahit pa paano. Sa akin kasi, bigyan ko ng isang rider ni Mom na Torodet. Kasi minsan na rin akong nangailangan sa daan. Natulungan din naman ako. Salamat ha sa inyong kabutihan. Nilapitan ni Jehard ang grupo ng mga tricycle driver na ito. Sir, good morning. Saan ba may malapit na gasolina dito? Naubusan kasi ako eh. Kanan ka lang. Diyan na, sinahan na. Kaya lang, problema sir, kakabiyahe ko lang. Wala pang collected cash. May deliver pa naman ako. Baka makiaram sa inyo sir. Pagka na-deliver ko to, isasoli ko na lang yung ano. Wala pa rin kay biyahe. Kahulog ko lang din sa padsets na hinulog ako. Gustuhin mang tumulong, tila wala rin may abot ang mga tricycle driver. Sila man din daw kasi, wala pang kita. Pero maya-maya pa. Oo, balik tayo kababiyahe lang. Para may mapagpagas ka. Diyan may pagas dyan Sila mang hirap sa sarili nilang gasolina, nagdesisyong mag-ambagan para tumulong sa kapwa motorista. Siyempre, kapwa mga rider din naman kami. Kaya sabi niya, mag-ambag na lang tayo. Para makapagpagas siya. Wala pa siyang binamano. Wala rin siya panggas. Sila doon, binigyan ko pang pagas yan. Driver din, siyempre, kawawa naman. Minsan lang yan. Tapos man, pinatunayan nila na hindi hadlang ang kahirapan para tumulong sa kapwa. Salamat po ha sa inyong kabutihan. Ang kabutihang loob ni Leonard ang siyang inspirasyon ng ating eksperimento. Sa kaparehong eksena, handa rin kayang maging tapat ang ating mga kapuso? Ang ating target sa eksperimento, mga tricycle driver. Simulan na! Magkano ang gandun, kuya? 20 lang. Pwede 100? Dalawa kami. 20 lang po. 30 po, dalawa lang. Thank you, kuya. Kaya po. Okay na yan, kuya. Ang driver na ito, agad tinawag ang ating kasabwat Kuya, magkano? at pinakitang sobra ang ibinigay nito. Good job! Kung bukas ko kasi sobra. 100 pa. Sobra na po nga ito 100. Kaya 30 lang naman po yung papunta namin dito. Kaya pagbukas ko, doble. Kaya binalik ko agad. Kumikita naman po ako ng maayos. Kaya okay lang. Kahit sakto lang yung bayad. Thank you po, sir. Maraming salamat. Thank you po. Salamat sa pagiging tapat, kuya. Sa pangalawang pagkakataon, muling sumakay ang ating mga kasabwat. Pero ang driver na ito, Magkano binigay mo? 100. Ay, kuya, wait lang.
Sobra pa ata ng ano yun. Magkano po binigay po namin, kuya? Ay, 200 po. I-level up pa natin ang eksena. Sa susunod na eksena, kunwari namang sobra ng 100 piso ang naibayad ng kasabwat nating si Ashley. Sobra ata yung nabigay ko sa'yo. Pero ang kasabwat na rider na si Alex, inakalang tip ito. Pwede po bang tip na lang po? Paandaran na natin yan in 3, 2, 1, action! Kaya na yan, kuya. Kuya, wait lang. Sobra ata yung naibigay ko sa'yo. Kaya, baka pwede makuha ko yung 200, kuya. Ano pwedeng tip na lang? Ah? Tip na lang po. Tips? Opo. Eh, inas nga, hindi ko nililgaw eh. Ang layo kasi natin sa traffic. At napapatingin na nga ang mga lalaki sa ating mga kasabwat. Ano ba naman mo din? Ano po, 300 po. Bill mo sa kanya. 190 lang po. Akala ko po kasi... Kapal ko, pabilit. Oo. Babae yan ni nakadasak. Opo. Narinig ko kasi siya kanina, pag bumahal niya, kuya okay na to, ay 300 pa na nabili ka na. Oo, akala ko po kasi 100 eh. Okay ko agad, dapat palit isang. Oo. 190 lang tropa, mahirap yung naniningil na sobra. At nireveal na nga ng Good News Team ang eksperimento. Dito po kayo. Halip po kayo, kuya. Good job, kuya! Ang dalawang rider na ito na nagmemeryenda sa tabi ang sunod nating naging target. Oo, yan eh. Ano po yung 300 po yung nabigay ko, tas hindi ko po alam na 300 pala. Akala ko 200 lang. 190 po. Sobra po ng 110. Sa kanya na ngayon 110 eh. Akala ko kasi sobra na binayad niya, tip na. Ang target, naglabas na ng saloobin. Kasi kuya, pwede kang ma-report yan. Di ba kuya, pwedeng ma-report yan? Oo, Teka mga kapuso, aktingan lang po ito. I-reveal na natin ang ating eksperimento. Hindi po kami. Bali, may camera po tayo dito. Hello po. Hindi po pwede talaga yun, ma'am. Kasi, Baka mag-complain kasi yung customer. Kawawa yung Masisira din customer. si Pops. Baka mamaya ma-deactivate yung account niya. Sayang din yung hanap buhay niya. At dahil sa inyong malasakit, eto ang munting regalo mula sa Good News. hello, salamat, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po. Salamat po. Thank you, ma'am. Salamat. Ano kaya ang masasabi ng eksperto sa resulta ng ating eksperimento? May mga tao rin naman na talagang ang intention nila ay tumulong, lalo na kapag may taong feeling nila na agrabyado. Walang masama sa mga tao na mag-assume na ito ay binigay sa kanila. Kaya lang minsan, kung alam nila sa sarili nila na mali na ito, malaki na ito, baka dapat magtanong. Sa pamasahe man o sa iba pa, tapat lang dapat mga kapuso. Huwag man lamang dahil ang katapatan may balik ding biyaya. Ang eksena, sa isang pampublikong lugar, may makaiiwan ng cellphone. Ang tanong, may magbabalik kaya nito sa may-ari? Mga ka-good news, nakatutok po ang aming kamera sa inyo. Opo. Sa muling pag-arangkada ng Good News Camera, makiki-joyride kami sa pampublikong sasakyan. Ang layunin namin, muling masubukan ang katapatan ng mga Pinoy. Meron kaming 2 kasabwat na magpapanggap na mag-ina, sina Mami Jean at ang estudyanteng si Jane na mahuhulugan ng cellphone sa loob ng FX. Para masigurong sa tabi ng aming kasabwat uupo ang target, may iba pa kaming mga kasabwat na uupo sa likuran ng FX. May tapat na pasahero kayang magbabalik ng cellphone sa ating mga kasabwat? Thank you. O sila'y magkikibit-balikat? Sinimulan namin ang experiment sa bandang Cubao. Si Jane, inilaglag ang cellphone at nagtulog-tulugan na bago pa makasakay ang lalaking ito. Aba, ang lalaking ito, pagkasakay pa lang, inalerto na agad si Jane. Diba? In the first place, it's not mine, diba? So, yun.
Tapos parang nabitawan niya siguro or what kasi parang tulog siya. So, sabi ko, hindi naman sa akin. Alam mo, magandang gesture yun, yung nakikita pa lang nila. It serves as a good reminder at the same time na meron pa rin palang tao na nagbibigay ng ganong klaseng reminder and napaka-helpful yun. Meron talaga na mabubuti na, di ba ayaw nga nilang hawakan eh, kumisa miss, tinuturo na lang nilang ganon. At nakakatuwa na meron pa rin ganon. Isa kang tunay na pasahero, Alan. Maraming salamat sa ipinamalas mong kabutihan. Ipinagpatuloy namin ang pagbaybay sa Cubao. Ilang sandali lang, sumakay na ang babaeng ito. Ang mag-inang aming kasabwat, nagkunwaring nag-uusap. Maya-maya pa, lumingalinga na ang mag-ina na tila hinahanap ang lugar na kanilang bababaan. Ang ating mga kasabwat, bumaba na ng FX at ang cellphone inilaglag na ni Jane sa kanyang inupuan. Mapansin kaya ito ng pasaherong katabi niya? Akmang uupo na sa pwestong pinanggalingan ng ating kasabwat ang babaeng pasahero nang biglang... Kuya, wait lang po, naiwanan yung cellphone. Isa po yata yun. Kami sa pasaherong ito. Talagang hinapol pa ang aming mga kasabwat para may abot ang cellphone. It's the right thing to do kasi syempre lahat tayo mahihirap, lahat tayo may pinoproblema sa buhay. So alam mo yun, parang simpleng bagay lang naman yung cellphone na para sa bata, malaking bagay sa kanya yun. Kasi nandun yung social media niya, yung contacts niya. So sana ramdaman ko na rin na mawalan ng cellphone. At di siya bumalik. So, at least this time, bumalik sa kanya yung cellphone niya. Merong mga tao talaga na automatic yon, hinahabol. Una, siguro nakaranas na sila ng ganung bagay na nalaglagan ng phone tapos hindi sila aware. Pangalawa, nagkaroon din sila ng karanasan na sasabihin na natin na natulungan na ako ng ibang tao na nawala yung phone ko for several times pero palagi pa rin na nakukuha dahil kasi may mabubuting tao. Siguro ito yung chance or an opportunity para sa taong ito ipakita niya na kaya ko din naman gawin yung ginawa ng ibang tao sa akin. Saludo kami sa iyong katapatan, Kate. Tuloy-tuloy lang ang aming biyahe sa kahabaan ng Cubao. Ito kayang magmami na ito magiging pasahero rin sa ating mga kasabwat? Pagsakay pa lang ng mag-inang ito, tila napansin na nila ang nalaglag na cellphone. Tinignan ito ng mami pero nagkibit balikat lang siya. Si Mami, hindi na tinignan pa ang cellphone na nasa pagitan nila ng aming kasabwat. Gigisingin kaya niya ang kasabwat naming tulog mantika? O dededmahin lang niya ito hanggang sa bumaba sila ng kanyang anak? Dahil wala pa rin ginagawa ang ating target, ibinaling na ng aming kasabwat ang ulo nito malapit sa balikat ng pasahero. Sa pagbabakasakaling sabihin na nito na nalaglag ang kanyang cellphone, pero wala pa ring epekto. Naghintay pa kami ng ilang minuto. Dito na namin naisipang pababain ang aming mga kasabwat. Saan na tayo? At bago pa tuluyang makababa, ang pasahero, Pwede na rin po ba rito? Building po. Ay. Thank you. Opo, thank you po. Thank you so much. success! Isa ring pasahero ang nanay na to. At saka nakita ko kasi yung estudyante kanina, antok na antok siya. So, pagdating ko pa lang, nakita ko na yung phone. Hindi ko agad binalik kasi inantay ko siyang magising. Basically, ang intention mo ng isang tao, lalo na pag natutulog na ganun, kahit sabihin mo pa, hindi cellphone yan, kahit libro yan, at parang, miss, ay natutulog, intayin na lang. Ganun.
Sa aming 3 pasaherong sinubukan, ni isa, walang nandedma. Kaya ang katapatan, sana'y laging ugaliin nating mga Pilipino. Tandaan, pwedeng maging bayani sa mga simpleng paraan. Tulad na lang ng pagiging pasahero sa kapwa pasahero. Ang mga modus sa jeep, nauuso. Kunwari nag-aabot ng bayad, pero ibinubulsa na pala ito. Kung ikaw ang nakasaksi nito, itutuwid mo ba ang mali o deadma ka sa kapwa pasahero? Saan ka man papunta, mapatrabaho man o sa eskwela, ang mga pampasaherong jeep siguradong aarangkada. Pag-abot niya, kinuha niyo sa isang kamay. Pero nito lang nakaraang mga araw, ito ang video na umarangkada sa social media. Kasi nagbayad itong dalawang may dalang Diyos, nagtanong Yun lang siya. inabot Pag-abot niyo. niya, yung isang yung kamay, sumilid niyo sa bulsa, yung isang pinambayad. Na lalo pang tumindi nang ang lalaki ipinagtanggol ang kanyang sarili. Sasabi ni Kuya, hindi pa sila nagbayad. Nagbayad na sila kasi kinuha mo yung bayad niya. Hindi mo, binulsa mo Kuya. Hindi yan. Binulsa mo kanina. Yung bayad ng estudyante, yun yung inabot mo, yung maliit, yun yung binigay mo sa kanya. Pero yung bayad nitong dalawa, binulsa mo. I don't know. Hindi ko alam. Concern lang ako dito. Pero sa huli, ang sitwasyon, nauwi sa pagbayad at pagbaba na lang ng lalaki sa jeepney. Ang pangyayari sa video na ito, ang ginawa naming basehan sa pinakabago naming eksperimento na pagbibitahan ng mga magkukunwaring pasahero. Bayad po, isang cruising. Bayad daw po. Kuya, excuse me, nakita ko po yung bayad ni ate. Nilagay niyo po sa bag mo. Wala sa akin. Naku, kuya. Wala talaga. Pamasahe ko talaga itong hawak ko eh. -10 ka sa langit pag ganyan ka. Aarangkada ka ba para ituwid ang mali? Nakita mo ba, te? Oo, nakita mo, may ebidensya din ako. O pepreno na lang at tatahimik? Wala nga sa akin. Ilabas mo ko, patingin. Patingin ako. Ang eksperimento, umpisahan na. Kano ron, iskilan? Ayun po. Kuya, kaya daw po. Paabot naman. Ang ating kasabwat, umarangkada na at ibinulsa ang pera. Kaya ang tsuper, nagtanong na rin ng bayad sa pamasahe. Mga wala po dyan. Pabot na lang po. Mga bayad niyo po. Kuya, yung bayad daw po ni babae. Paabot naman po. Ay, wala sa akin. Kuya, inabot ko po sa'yo kanina. Wala sa akin. 100 pa nga po yun eh. Pamasahe ko to eh. Nakita mo ba, kuya? Oo, tignan. Labas ko na po, kuya. Nakita ko po. Kuya, nakita ko po. Diba? Ito. Sabi ko sa'yo, nandiyan di ako sinungaling. Di ako nagsisinungaling eh. Kinuha ko talaga, pasensya na. Kailangan ko lang talaga ng pamasahe pa uwi. Itong lalaking target natin, hindi lang naawa, nag-abot din ng pera sa ating kasabwat. Ano kaya ang nag-udyok sa kanyang tumulong? Naawa rin kasi ako eh. May pupuntahan din, baka lang tira eh. Okay lang kasi ang maganda umamin siya. Kahit sa bata, magsabi ka lang ng totoo. Hindi kita pagagalitan. Kahit na sino, kahit adult na, pag nagsabi ng totoo, parang wala na. Nagsabi na ng totoo eh. So bakit ko kailangang pagalitan pa? Pwedeng mapagsabihan. Muling rumolyo ang aming mga kamera para maghanap ng mga kapusong may malasakit sa kapwa. In 3, 2, 1, action! Kuya, bayad daw po. Kuya, pinayad po ng babae. Nakita ko po. Nilagay niya dyan sa bag. Wala. Kuya, naka-video ka po. Hindi po pwedeng hindi mo aminin yan. Nandito po, binidyoan po kita. Ang ating target, tila nagulantang sa pangyayari. Ang ating mga kasabwat, tuloy lang sa paglilitanya. Wala nga sa akin. Ilabas mo ko, patingin. Patingin ako. Ipapakita ko tong ebidensya ko. Ipapakulong kita. Labas mo yun kayon! O, tignan mo, ayaw mo, o. Di ba? Hindi ako nagsisinungaling. Pasensya na, naamin ko, nagkamali ako. Kailangan ko lang talaga ng pamasahe, pauwi ng Bulacan. Kailangan ko lang makuha yung anak ko. Ang lalaking ito na kanina'y nagmamasid,
biglang naging emosyonal. Naiyak ka sa kanya. Bakit? Meron din mga tao na kaya sila umiiyak dahil naranasan ito. Meron naman din umiiyak dahil kasi ayaw nilang maranasan ito. Ayaw man nila magsalita, pero they know na they learn something from what happened. Yung lalo sa sitwasyong ganyan. Pero ang isa sa mga pasahero, hindi nakapagpigil at naglabas ng kanyang saloobin. Mali yung mga nang hindi sa akin. Lahat naman tayo nagtatrabaho, pinagpaguran natin yan. Bawat sentimo, malaki sa atin. Maganda lang umamin siya, pero mali pa rin yung ginawa niya. Bayad po. Ang isa sa ating kasabwat na si Ivy, naranasan daw mismo ang ganitong modo sa jeepney. Kasama ko po yung amo ko noon. Nagbigay po siya ng bayad para sa aming tatlo. And nauna po silang bumaba sa akin. Sabi, tinanong po ako ng driver, nasan daw po yung bayad ko. Dahil daw sa takot at hiya, si Ivy napilitang magbayad na lang ulit. Meron akong kasabay na pagbaba. Siya yung nagsabi na nagbayad naman talaga yung kasama mo, ate. Pero may nakita ko na hindi yata sinama yung isang bayad. At ang mensahe niya sa mga gumagawa ng ganitong modo sa mga jeepney, Huwag naman po sana silang manggano ng kapwa nilang nakasakay sa jeep kasi kawawa naman po yung iba. Baka hindi nila alam na kapos na rin talaga. sa huling pagkakataon, muli pa naming isinagawa ang eksperimento. At ang ating target, itong babae na tumabi sa ating kasabwat. Bayad daw po. Nakakulay mo rin po sa dulo. Di pa po nababayad yan, oh. Si Jonathan, umeksena na at kunwari kinupit ang pera. Kuya, pinigay mo ng bayad yun sa kanya. Ilabas mo na yan, kuya. Nakita mo ba, te? Oo, tignan mo, may ebidensya din ako. Wala sa akin, te. Napakulong kita, kuya. Rinig sandaan. Oo, sa kanya. O, patingin ang bag mo. Dito na napilitang umamin at magdrama ang ating kakutsaba. Kailangan ko lang po talaga ng pamasahe pa uwi. Gusto ko lang makita yung anak ko. Sana patawarin niyo po ako. Dapat nang hindi ka na lang, hindi mo nakuha. Mission accomplished! Ano kaya ang nag-udyok sa kanya na pumanggit na sa eksena? 100 tsaka yung 50, iginunan niya sa ano niya. Nakita ko naman ito talaga. Hindi niya inabot doon. So, ito nag-react si ate. Nag-react na rin ako kasi nag-react siya. May payo naman ng eksperto kung sakaling makasaksi ng ganitong sitwasyon. Alam mo, pag ang isang tao nakitaan mo ng isang maling ginagawa, dapat lang talaga na kausapin. Walang masama sa sinasabi. Ang mahirap, yung sabi ko nga, papagalitan mo. Dahil kasi wala naman tayong right na para pagalitan, pero meron tayong right para sitahin ang isang bagay na mali. Ang buhay, parang biyahe raw sa pampasaherong jeep. Suwabe at magaan kung tayo'y tapat at hindi nanlalamang sa kapwa. Mga kapuso, para sa One to Sawang Good Vibes, panuorin po ang Good News Online. Hindi po kayo mabibitin sa mga kwento naming hatid. Pumunta lang sa YouTube channel ng GMA Public Affairs at hanapin ang Good News Segment Marathon. Uploaded din syempre ang ating mga episode dyan, pati na sa mga social media page natin sa Facebook, Instagram at TikTok. Enjoy!